It's good to be back in the house of the Lord. Salamat sa Panginoon sa biyaya niya nakabalik kami muli. Natutuwa ako na makapiling kayo muli. Praise the Lord. Kaya binigyan lang tayo ng 20 minutes. Mahaba na ngayon eh. So greetings po sa church namin sa Cavite, sa CRS Church sa Crimson Stream Church sa Bacoor, Cavite. Pinabating po ng pastor namin sa Pastor Tim Archibido. Hindi po ako pastor, minister po ako. At minit po ako ng Panginoon na dali sa iba-ibang lugar. At kahapon po ay mga ministro dito. Sabi ko nga, very special ang Bacolod. Very special ang Negros. Kasi lahat ng ministro sa buong Pilipinas, halos karamihan nandito sila. Kahapon. Kaya sabi ko, very blessed ang lugar natin. Amen. So siguro tatayo tayo saglit. Maiksi lang po ito. So basahin natin sa Romans 8:14. Romans 8:14. For as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So tayo po ay manalangin sa mandali. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. At muli mo pong tinipon ng mga banal, mga saints of God, the bride of our Lord Jesus Christ, sa lugar na ito ng Bacolod City, Negros Occidental. Nagpapasalamat kami sa iyong pagpalang kamay, Panginoon. It's not by accident, sabi ng speaker kanina na tayo ay nandito ngayon. Sapagkat nais namin muli mo po kaming pagpalain, muli mo po kaming bisitahin, Panginoon. Paano mo pinagpala ang ministers meeting, maging ang mga gawain kaninang umaga. Sa lahat ng churches, bisitahin mo kami, pagpalain mo po kami. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, everyone say Amen. Makaupo na po tayo sa presensya ng Panginoon. So for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So mga anak ng Diyos. Diba anak ng Diyos? Sabi ng prophet, anak, pero wala siyang apo. Siya yung ating ama, hindi siya yung lolo natin. Nais ko itong pamagatan ng back, O Lord. Pakinggan nyo, bilisan nyo, back, O Lord. Back, O Lord. Binabalik tayo ng Panginoon. Sabi ko, ba't ako binalik ng Panginoon sa lugar na ito? Sa Bacolod. Gusto niyang ibalik tayo sa kanyang salita. Bakit ba nagkakaroon ng mga ministers meeting dito? Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Isipin mo, taga Mindanao, taga Luzon, taga Visayas. Yung speaker namin kanina doon sa Murcia ay taga Dubai. Pastor ng Dubai. Sabi ko, yung pangalan ay very symbolic. Back, O Lord. Doon naman sa kanya sa Murcia, Murcia. More of you, Murcia. Hindi more ko, ha? Hindi more mo. More niya, Murcia. Pangalan pa lang, eh, blessed na. Hallelujah. So, misa ng Panginoon ay siya ay, nung siya ay bata pa, as 12 years old siya, sila ay umattend ng Feast of the Passover. So alam natin yung nangyari doon na nawala ang ating Panginoon kasama yung kanilang kasama si Mary at si Joseph. So minsan pala yung mga tao, minsan sobrang excited, sobrang saya nila. Akala nila kasama nila si Kristo. 3 araw na sila naglalakbay, siguro malayo na ang narating, pastor. Siguro nakarating na to sa Dumaguete. Naglalakad sila kasi kasama niya yung mga kamag-anak niya. Nag-reunion sila kasi Passover feast. Alam niyo yung Passover, patuloy silang binabalik ang mga Hudyo. Every year may Passover feast sila. Binabalikan nila yung nangyari doon sa Exodus. Yung Law of Moses.
So habang sila ay nandoon, nakita siguro yung mga kamag-anak niya. At na-excite sila, siguro magandang kwentuhan. Hanggang sa nalaman nila after 3 days, hindi pala nila kasama si Kristo. Naiwan pala si Kristo. Praise the Lord. Isang malayo-layo na napuntahan natin. Sobrang layo. Yung iba nag-abroad na. Nag-OFW na. Alam niyo, mahirap na yung mag-abroad. Parating si Lord, tapos mag-abroad ka, walang church doon. May kita ka, pero wala kang church. Di ba hanap buhay ang hinahanap natin? Hanap buhay ba yun? Hindi buhay yun eh. Baka hindi buhay ang mahanap mo doon. Mawalan ka ng buhay. Praise the Lord. Basahin natin sa Luke chapter 2 verse 49. And he said unto him, how is it that you sought me? So sabi ng mga alagad, Panginoon, Jesus Christ, hinahanap ka ng iyong mama at papa. At alam natin na the word of the Lord is correcting. Doon mismo kinorek siya ng ating Panginoon. Andito ko sa aking father's business. So kung yun ay tatay niya nga si Joseph, ang father's business niya, dapat gumagawa siya ng hamba. Gumagawa siya ng mesa. Nagkakarpintero siya. At hindi rin siya anak ni Maria. Kaya kinorek siya. Alam niyo kung mahal tayo ni Lord, love is corrected. To those whom I love, I rebuke and chasten. Kaya, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Wist ye not that I must be about my Father's business? Alam ko ngayon, sabi ng prophet, ang panahon kinabubuhayan natin, just like the days of Noah. They were eating, they were drinking, they were marrying. Sila raw ay nag-aasawa. Pero hindi sinasabi kung sinong asawa. Ngayon kasi kinakasal kahit aso. Aso sa tao, isang lalaki sa lalaki, babae sa babae. They were marrying. They were getting into marriage. Sabi, nag-aasawa, nagsisipag-asawa, nagdi-divorce. Pumunta tayo dito last time, I think, that was 7 years ago. First ako nakabalik dito, no? Ang title ng ano ko doon is about build, build, build. Wala pa yata itong low quest that time. Build, build, build. Tayo ni Duterte. Ngayon, mas mabigat ang programa ng gobyerno. Build better more. Mas malaking budget, mas malaking corruption. Just like in the days of Noah. Sabi doon sa Genesis chapter 6, corrupt. It repented God na ginawa niya ang tao. Very corrupt ang panahon ni Noah. Kaya sabi ng associate ni Brother Branham, si Brother Jack Moore, sabi niya, pag hindi ginunaw ng Diyos ang Amerika, itatayo niya ang Sodom at Gomorrah. Sabi ni Brother Branham, sapat-sapat ang pangangaral ng salita ng Diyos sa Amerika. Ang pangangaral ng mga American evangelist na Bill Graham, lahat, na Aaron Roberts, lahat, sapat ito para mag-convert ng mga tao sa buong mundo. Pero anong ginawa ng mga Amerikano? Just like in Cadiz, Barnea. Sa Cadiz, Barnea, nandun sila. Ito na yung sabi ng prophet, 5 araw na lang, nasa promise land na kayo. Tumagal ng ilang taon? 40 years. Isipin nyo kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Kahit napunta sila doon sa ilang nandoon ng Panginoon, sinamahan sila. Isipin nyo, 2 milyon katao. Sa araw may pillar of clouds. Na-imagine nyo ba yung 2 million katao? Kung gaano kalaki yung pillar of clouds na yun? Baka buong Bacolod City, ang laki ng clouds. Yung pillar of fire naman sa gabi, ganun din kalaki.
Yan. Sa umaga, andun ba yung mana sa umaga? Tara. Yan. Sa gabi, ang mana. Sa umaga, pugo. Na andun doon yung ever-present water from the rock. So lahat ng pangangailangan na andoon. Kaya lang wala silang na-accomplish. Paikot-ikot lang sila dahil sa unbelief nila sa Word of God. Hallelujah. Yan ang last preaching ni Joshua sa Joshua 24:15. Sabi doon, as for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day whom you will serve. Tinamad na yung mga Israelita pagkatapos nila doon sa ilan hanggang nakarating na sila sa promised land. Nung nandoon na sila, meron pang mga lugar na dapat i-conquer. Sabi nga doon sa magazine, sa mga articles, 10% lang ng promised land ang possessed land. Bakit? Nakontento na sila, mga message believer. May propeta yan eh. Kontento na kami. Naupo na lang sila doon. Siguro, yung dati mga muscle nila, naglalakihan sa pakikipagdigma. Bandang huli, nagkabilbil na sila. Okay na sila doon, ayaw na nila. Kasi sabi ni Joshua, isurrender niyo yung mga idols ninyo. Kaya dumating yung bukong the judges, tinatagpo ng Panginoon yung ordinaryong tao na lang. Praise the Lord. So laging ibinabalik, gusto nilang ibalik lagi. Yung huling preaching ni Joshua, inulit niya from the very start ng biyahe nila hanggang katapusan. Inulit niya. Kung ano sinabi ni Moses, yun din ang sinabi niya. Minsan tayo nagiging complacent na tayo. Yung iba natatakot. Praise the Lord. Kilala niyo ba kung sino tayo? Yung iba nakalimutan na natin. Alam mo ba na tayo daw ay, sabi ng prophet, tayo ay hinalin tulad ng Panginoon sa agila? Correct na. Nung ako napunta rito, akala ko manok ako. You are not chicken. Alam niyo yung manok at agila, pareho lang yan, parehong ibon yan. Kaya lang yung agila, heavenly birds yan. At yung manok naman, mababa ang lipad niya. Yung manok, kahit isang tuka. Pero ang agila, hindi siya kumakain ng nasa palma niya. Kumakain siya ng sariwang karne. Hindi siya pwede sa mga bulok na bagay. Alam niya, minsan isang araw, yung mother eagle, hinanap niya yung kanyang itlog. So yung agila, alam niya kung ilan yung anak niya. Ang ating Panginoon, alam niya kung ilan yung anak niya. Kaya nga tayo, naiinip na tayo sa rapture. Bakit? Hinahanap natin yung last predestinated seed na sa kaya yun. Baka nasa Mindanao. Baka nasa Bacolod. So hinanap niya yung itlog. At nung nakita niya, sisiw na. Nakita niya. Sabi ni Brother Branham, nung napisa yung itlog na yun, siya ang pinaka-ugliest creature sa lahat. Kasi hindi naman siya manok. In the first place, siya agila na siya. Kaya lang nakipangayam siya sa manok, kaya naging kilos manok siya. Nung nakita niya, narinig niya yung sigaw. Hindi tilawak yun, ha? Hindi putak ng manok yun, ha? Ang narinig niya yung eagle scream. Ibang klaseng tunog, tumawag sa kanya. So, ayaw niyang lumipad kasi kasama ng manok, kaya akala niya manok siya. So, ulit-ulit siya nag-try hanggang sa nakuha siya ng mother eagle. At kung ikaw ay anak ng Diyos, dadalhin ka niya sa pugad. Yung daw hinahing agila, ikakampay niya yung pakpak niya hanggang sa lahat kayo, mag-ahonan kayo doon. Gagawin niya yung pugad ninyo, lalatagan niya ng balat ng tupa. Bandang huli, aalisin niya yun para hindi ka na komportable. Hindi pwedeng habang panahon, agila, baby ka. Nasa comfort zone ka. Darating ang time, ihuhulog ka ng mother eagle
pababa doon sa upugan. At dapat ikampay mong pakpak mo at lumipat ka sa taas ng ako. Yes. Hindi ka dinesign ng Panginoon para sa mga mabababang dako. Hallelujah. Yun daw, agila, isa lang asawa. Yung manok, maraming asawa. At yung manok, subukan niya yung manok. Pag kinatay niya yung manok nung araw, pag kinatay yung manok, puputulin yung ulo, iwanan mo yung manok, tatakbo yan. Kaya lang wala siyang ulo, tumatakbo siya. Wala siyang direksyon. Akala niya buhay pa siya, pero patay na pala siya. Pero ang agila, hindi mo siya pwedeng gayahin sa manok. Ang agila, hindi mo siya pwedeng, ano yung ginagawa ng sabongero? Pinapanggas, binubugahan ng puso. Hindi pwedeng panggasin. Yung manok, binibaby yan. Minsan pag nangaral ng masakit yung pastor, hindi na umaattend yan. Manok yan. Kasi, bumalik ka na siya. Pero kung agila yan, hindi mo yung pwedeng ganunin. Tutukain ka niyan. Praise the Lord. Hindi mo na siya Mga mama. klaseng agila to ah. Yung mga tao, naubos yung oras. Pamaliit ng oras ko. Bakit ba tayo nawawala sa gawain, nagtatrabaho? Hindi nyo ba alam yung ekonomiya ng Diyos nakikita natin sa pera natin? Dati yung lilibuhin, 3 tao, Trinitarian yan. 3 ulo yan, si Llanes Escoda, si Vicente Lim. 3 tao yan eh. Ngayon tingnan nyo 1,000. Anong nakalagay? Eagle anointing ba? Last night. Hindi lang lilibuhin, tingnan nyo yung 500. Meron bang selyo yan, hologram? Mystery yan. Pag tinapat mo makikita mo, flying eagle. Kahit 50 pesos may tatak ng agila. Ibig sabihin, hawak ng Diyos kahit yung ekonomiya ng bansa natin. Amen. Kaya nga lang tahimik pa itong mundo kasi naandito pa tayo eh. Pag nag-take off ng bride, pag lumipat na tayo, nandiyan na yung tribulation. Sino bang gustong lumipad o sino gustong maiwan? Praise the Lord. Gusto ko lang i-remind kayo kung sino kayo. I know I am. Hindi lang mga ministro ang agila, hindi lang si Brother Brand, although the prophet of God, at ipo ng agila, piniko rin tayo sa agila. Amen. Praise God. Minsan, sabi ko, Negros Island, no? Minsan mayroong kwento si Brother Branham about the Negros slave. Yung, he is from Africa, Negros slave. Negro, yung color. Dark na color. Kasi ngayon, sa tinawag na Negro sa Amerika, na-open sila. Tawag nila colored people. Follow. Minsan merong buyer ng slaves. Siguro marami na nakabasa dito. Namimili siya ng alipin. Sana makita natin yung sarili natin. Every time na binabasa ang scripture, alam natin na tayo yun. Mamaya maraming magsasalita. Gusto natin silang bigyan ng panahon. Pero sayang yung pagtayo nila. Dapat pag nagsasalita sila, humahatak tayo sa preacher. Huwag nating hayaan ang lalayo pa ng pinanggalingan nila. Galing pa sa bundok, ang lalayo. Galing Mindanao, galing Luzon. Kaya pag alam ko, pag nandito may mga visitors tayo, ibang expectation natin dyan. Oo. Praise the Lord. At itong Negro slave na to, nakita siya nung merong namimili, buyer. Kasi ngayon, hindi na binibenta ang tao eh. Noong time na yun sa Amerika, binibenta ang tao. Siguro pag medyo hindi maganda yung forma mo, buy one, take one. Ito, diba? Siguro ito, pag bumili ka ng... Hello? Pag bumili ka ng 2, libre 3 kasi hindi maganda yung forma niya. Pero may nakita siyang isang lalaki na ibang forma. Sabi niya, magkano ba itong isang slave na to? Sabi nung slave, sabi nung may-ari ng slave, pasensya ka na Brad, kasi hindi ko binibenta yan.
Kasi ibang tindig niya eh. Iba ba ang kinakain niya? Ano bang pagkain niya? Special ba ang food niya? Sabi niya, hindi eh. Sama-sama silang kumakain doon sa isang kainan. Walang special. Walang special treatment. Hindi rin iba yung tulugan niya. Sama-sama lang siya. Eh bakit ganyan? Sabi nung may-ari ng stage, nagtanong-tanong ako sa kanila. Yung palang lalaking yan na gusto mong bilhin, doon pala sa lugar nila sa Africa, anak pala siya ng hari. Kaya pala kahit makarating siya sa Amerika at alipin siya, hari pa rin siya. Di ba? Yes. Yun bang agila nung siya ba'y napisado, manok ba siya? Hindi eh. He is eagle in the first place. Sabi nga ni Brother Branham, isa sinisisi natin sarili natin, Lord, lagi ako nagkakasala. Pero sabi niya, you are justified. You never did it in the first place. Tinapon na niya ito sa sea of forgetfulness. Meron bang linya sa pride? Wala. Meron ba yun? Ha? Minsan sa church, sobrang higpit ng church. Bawal to, bawal to, bawal yan. Tapos na yung mga legalista. Diba? Tumatakbo ang church dahil sa pag-ibig. Bakit ka pumupunta sa church? Dahil ba member ka ng church na to? Dahil ba officers ka? Dahil ka mag-anak ko nag-church dito? Pumupunta ako dito dahil mahal ko ang Panginoon. Kahit wala akong pamasahe, maglakad ako. Mahal ko yan eh. Diba? Pero ikaw, nobya ni Cristo, hindi ibig sabihin, halimbawa ako kasama ko yung misis ko. Kasi ayaw niya yung example ko siya eh. Pag yung misis ko may nagawang hindi ko gusto, hindi ko pwede pagsabihin niya, bawal yan. Walang bawal sa asawa ko yan eh. Amen. Diba? Pag may binibili, ang tagal-tagal mamili. Hindi ko pwede sabihin, bilis-bilis ako naman. Hindi, pwede yun. Ako pa nga humingi ng sorry eh. Si Lord Jesus Christ ganun din. Pero kung totoong nobya ni Cristo, hindi mo aabusuhin ang asawa mo. Dahil mahal mo siya eh. Yes. Diba? Kaya special ang nobya. Amen. Yun ang you did not do it in the first place. Saan ba yung first place na yun? Sabi ni Job sa Job 38, where was thou when I laid the foundations of the earth? Nasaan ka nung likhain ang patibayan ng sanlibutan? Kasi si Job nagre-reklamo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, bigkisin mo yung sinturon mo, sasagutin kita. Gird up your loins. Sabi niya, nasaan ka? Though the skimworms destroy your flesh, yet you will see God. In the last days, makikita niya ang Panginoon. Praise the Lord. So si Job, alam natin yung pagsubok niya. Pero every time na yung nobya ni Cristo may pagsubok, kakatagpuin ka ng Panginoon. Sasagutin ka ni Lord. Kung may tanong ka sa Panginoon, imbitahan mo siya, darating siya. Praise the Lord. Amen. Siguro konti na lang to, pero baba ang oras. 5 minutes. Gusto kong magkwento sa inyo. Kasi parang nagkikwentuhan lang, parang relax lang. Kasi taga rito naman ako eh. Dito naman taga sa libutan. Kaya dito ako pinanganak spiritually, so sabi nga ni Pastor, dito ako nabaptize. At kung kilala niyo, dati akong prodigal son. So ako po ay napunta rito that time. Mayroon po marami kami project sa Bacolod City. At every time na may gawain dito, sumag pa yung church. Pinupuntahan ako ng bayaw ko si Brother Bibot. Meron yan truck ng Coco Lumber. Pag nakikita ko yung truck niya Coco Lumber, tumatakbo na ako sa katedral. Susunduin niya ako eh. Kaya lang, kung talagang predestinated si God. Amen. Yes. Nakawala ako kay Brother Bibot, nahuli naman ako ni Brother Mario. So, ako ni Brother Mario at ni Pastor. So yung prodigal son, mga kapatid, alam natin ang istorya. Yung prodigal son, meron siyang ama na mayaman. So kinuha niya yung kanyang mga mana. So dalawang magkapatid, bunso siya, kinuha niya yung mana niya. At dumating ang time na nalustay niya to, sabi ng Biblia. Inubos niya ang kanyang mana sa riotous living, paluging buhay.
So kung ikaw umalis sa iyong tatay, sa iyong ama, iniwan mo ang iyong ama, ibig sabihin wala ka na sa saktal na kalooban ng Panginoon, magkakaroon ka ng paluging buhay. Sa negosyo, lugi. Sa incheck, lugi, wala bankrupt. Ubus ang pera mo. Hanggang sa dumating ang time, nagkaroon ng paminintalan. Nagkaroon ng taggutom. At siya ay nakipamatok siya sa mga unbeliever. Sabi doon ay nakipagrelasyon din siya sa mga unbeliever. At dumating ang time, wala na siyang makain, nag-apply siya doon sa piggery. At habang kumakain siya ng hindi na pagkain ng tao, kinakain niya. Nung time na ako ay nakarinig ng sigaw ng agila, ang kinakain ko, hindi pagkain ng agila. Pagkain ng manok yung kinakain ko. Pero itong prodigal son, nung dumating yung time na siya ay nasa pinaka-lowest point of his life, nagkaroon siya ng amnesia eh. Nakalimutan niya na meron siyang ama. Pero habang siya ay kumakain, nasa kulungan siya ng baboy, nasa pig pen siya. Doon sa pinaka mababang point ng buhay niya, bigla niyang naalala, sabi niya, babalik ako sa aking ama. Kahit gawin na lang niya akong katulong. Yes, babalik ako. Na-realize na meron siya palang ama. Akala niya kasi pagbalik ko doon, baka singilin ako ng tatay ko. Hindi yun ang tatay mo. Yung tatay niya malayo pa sa salubong na sa kanya. Bigyan siya ng bagong balabag, bigyan siya ng singsing. Yes. Sabihin, dadaan ng believer doon, magkakaroon ng maraming pagsubok. Hanggang sa bandang huli, ang tatay mo ang iyong naghihintay. At pag nalampasan mo yan, magkakaroon ng adoption. Adoption ceremony. Hallelujah. Alam natin na hindi po madali ang maglingkod sa Panginoon. Mga kuyata ay nabautismuhan ko, konti pang puting buko. Ngayon, mas marami pa yung puting buko sa kay Pastor. So, purihin ang Panginoon. Alam ko, sobra na yung oras ko. Isusunod na lang tayo, babawi. God bless you, mga kapatid.